Alam mo, may mga laban sa buhay na hindi nakikita ng mata, pero ramdam na ramdam sa bawat paghinga. Yung pakiramdam na parang may nakadagan sa dibdib mo. Yung tunog ng sarili mong paghinga na parang may sipol. Ang takot na baka yung susunod na hininga, hindi na dumating. Kung pamilyar sa iyo yan, gusto kong malaman mo, hindi ka nag-iisa. Para manalo sa laban na to, kailangan muna nating maintindihan ano nga ba talaga ang asthma? Ano ba talaga yung nangyayari sa loob ng katawan natin? Okay, so imaginein mo yung daanan ng hangin mo, yung airways, para siyang isang malinis na tubo. Normally, dadaan lang dyan yung hangin, smooth lang. Pero kapag may asthma ka, yung tubo na yan namamaga, kumikipot. Dahil dyan, nahihirapan na ngayong dumaan yung hangin. At yan yung dahilan ng pag-ubo, yung paninikip ng dibdib at yung hirap sa paghinga. Kasi hindi naman to basta-basta nangyayari, di ba? May mga nag-uudyok nito. Mga kalaban na hindi mo nakikita pero andyan lang sa paligid mo, nag-aabang. So ang unang-unang step para mabawi natin ang kontrol ay ito. Kilalanin natin kung sino ang kalaban. Kilalanin natin ang mga tinatawag na triggers. Dito magsisimula ang strategy natin. Ang mga triggers na to, marami yan at iba-iba sa bawat tao. Pwedeng yung mga usual suspects, alikabok sa bahay, balahibo ng aso o pusa, o pollen. Of course, nandyan din ang usok ng sigarilyo na sobrang delikado. Pero alam mo ba minsan, kahit yung malamig na hangin lang o sobrang pagod sa exercise pwede rin. O kaya yung tinatawag nating indoor pollution, yung amoy ng ninuluto o yung matapang na pabango o panlinis sa bahay, lahat yan posibleng maging trigger ng atake. Tandaan mo to knowledge is power. Kapag alam mo kung ano yung mga triggers mo, mas madali mo nang maiiwasan ang mga to. Ito ang first line of defense mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga sandata mo. Kasi sa laban na to, hindi ka pwedeng walang armas. Ang gamot mo, hindi yan kalaban. Ito ang pinaka-effective mong kakampi. Basically, may dalawang klase ng gamot para sa hika. Una, yung tinatawag na pang-rescue. Ito yung madalas na blue inhaler. Ginagamit mo to for quick relief kapag inaatake ka na. Pangalawa ay yung pang-iwas o preventer. Ito naman yung gamot for daily use para mapigilan yung pamamaga at maiwasan mismo yung atake. Crucial dito na sundin mo yung reseta ng doktor mo kahit pa okay ang pakiramdam mo. Okay, so may gamot ka na. Pero sapat na ba yon? Paano kung bigla kang inatake habang nasa trabaho ka, o nasa biyahe, o nasa school? Alam mo ba kung anong eksaktong gagawin? Hindi sapat na may gamot ka lang sa bulsa. Kailangan may plano ka. At dito na pumapasok ang napakahalagang asthma action plan. Isipin mo to na parang mapa. Ito yung guide mo, ang mapa mo para manatiling ligtas kahit anong mangyari, nasaan ka man. Madali lang tong intindihin, parang traffic light lang. Kapag nasa green zone ka, ibig sabihin okay ka, walang sintomas. Tuloy mo lang yung maintenance medicine mo. Kapag nasa yellow zone, kailangan mo nang mag-ingat, baka may konting ubo hirap sa paghinga. Dito mo na gagamitin yung rescue inhaler mo. At kapag red zone, well, emergency na to. Ibig sabihin, matindi na ang hirap sa paghinga. Gamitin mo yung rescue inhaler at kailangan mo nang tumawag ng tulong o pumunta sa ospital agad-agad. Itong plano na to, nabubuin ninyo ng doktor mo. Hindi lang to basta papela. Ito ang magbibigay sa iyo ng peace of mind. Ito ang mag-aalis ng takot at anxiety na dulot ng asthma. So nag-iingat ka na sa labas, umiinom ka ng gamot, may action plan ka na. Pero paano kung yung pinaka-safe space mo, yung mismong bahay mo, ay yun palang nagiging kalaban mo? Ang bahay mo, dapat yan yung sanctuaryo mo, yung ligtas mong kanlungan. Hindi yan dapat ang source ng mga trigger mo. Kaya kailangan nating siguraduhin na ligtas talaga yan para sa'yo. Hindi ito komplikado, mga simpleng hakbang lang pero sobrang laki ng epekto. Regular na pagva-vacuum at pagdadust. Kung kaya, gumamit ng hypoallergenic na punda at kumot. Siguraduhin na may magandang ventilation sa bahay mo para makalabas-pasok ang hangin. Malaking tulong yan para mabawasan ang mga atake mo. So kita mo, mula sa pakiramdam ng takot at kawalan ng kontrol, posible nating maabot ang isang buhay kung saan tayo ang may hawak ng sitwasyon. Sana, tandaan mo yan palagi. Ang asthma, isa lang yang chapter. Pero ikaw pa rin ang nagsusulat ng buong kwento ng buhay mo.
Sa tamang kaalaman, sa tamang gamot, sa pagkakaroon ng malinaw na plano at sa isang malinis at ligtas na kapaligiran, hawak mo ang kapangyarihan para kontroling ang iyong asthma. Pero sa lahat ng ito, may isang bagay na hinding-hindi mo dapat kalimutan. Ang pinaka-importante mong kakampi, Ang lahat ng napag-usapan natin ay para maging gabay mo lang. Napakahalaga na laging kumonsulta sa iyong doktor. Sila lang ang makakapagbigay sa iyo ng tamang payo at gamutan na bagay para sa iyo. Huwag kang matakot o mahiyang magtanong. Kung may natutunan ka, pakishare mo naman to sa iba na sa tingin mo ay makikinabang din. Tandaan, sa bawat kaalaman, mas lumalakas tayo. Thank you for watching Carl Preza. Don't forget to like, share, and subscribe for more practical health tips. Stay informed, stay healthy.